It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stars are watching this Wednesday, May 13. Senator Bato de la Rosa asking his colleagues not to be too eager to see him jailed, saying he should be allowed to exhaust all remaining legal remedies first. This comes after a resolution filed by Senators Kiko Pangilinan, Tito Soto, Ping Lacson, Risa Ontiveros, and Bam Aquino. They urged De La Rosa to voluntarily surrender to authorities and seek judicial remedies in accordance with the Constitution, applicable laws, and court rules. Senate President Alan Peter Cayetano also defended De La Rosa and questioned the resolution. Makiusap rin ako sa kanila na huwag masyado kayong atat na makulong ako. Hintayin lang ninyo. Pagbigyan lang niyo ako ng chance na i-avail yung remaining legal remedies na pwede kong i-avail. Ito ang tanong ko sa mga senador na nag-urge. Pag naglabas ng ICC ng warrant laban sa mga cabinet members, laban sa mga general natin, laban sa mga progressive leaders that they will accuse of mass graves and everything, payag ba sila na lahat yan pulutin na lang tapos dalhin sa Hague? O dapat dumaan sa korte? So, yun lang payo ko sa kabila. You know, don't be personal. Think of what's better for the country. Think what's better for the institution. This is not a matter whether guilty siya o hindi. In fact, he can be investigated here for the extrajudicial killings. So this is a question of our constitution versus a foreign court. Meantime, Senator Ping Lacson says he will seek to clarify the Senate resolution he signed alongside 4 others. Lacson says his understanding is that De La Rosa would only surrender after exhausting all legal remedies without obtaining relief. Another signatory to the rest of the resolution, Senator Tito Soto, defended their call, saying it is aimed at ensuring the upper chamber will not be held hostage by the situation. He cited past incidents where some former senators' arrests caused complications for the institution. Former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog has been appointed Undersecretary of the Interior Department. Mabilog had spent 7 years in self-imposed exile after former President Duterte accused him of involvement in the illegal drug trade and labeled him a narco-politician. He denied all these accusations, saying they were politically motivated. Lawyer Manasseh Carpias filed a civil lawsuit for damages worth 7.3 million pesos against Ramil Madriaga and several others. That's over what he described as perjurious lies linked to an impeachment complaint against his wife, VP Sara Duterte. He claims the defendants coordinated a black propaganda campaign that damaged his legal practice and his reputation. He is seeking damages for lost income, moral harm, and exemplary damages. Senator Amy Marcos slams the House's supposed delay in the transmittal of the Duterte articles of impeachment to the Senate. She rejected the lower chamber's explanation that the delay was due to the reproduction of voluminous documents. Marcos says the holdup may be politically motivated, adding that it could be an attempt to influence the timing of the Senate proceedings. And joining us today is Storycon's resident political agitator, Mr. Raul Llamas. Happy Wednesday sa lahat. Para may iba naman. Kinig, di ba? Agitator ka naman ngayon. Oo, wag na, ayaw mo na ng philosopher. Ibang araw naman yun. Let's go through all the words that we can think of. At least walang humahabol sa akin sa hagdanan. At least hindi ka natatalisod. Kumakanta ka ba? Kumakanta ka ba? Oo, kumanta. Oo, siyempre. Hindi lang ako sumasayaw. Pero ikaw ba ay lumuluhod? Hindi. At nagpapabless. Oo, pray over. Di ba? Kanino kaya siya nagdadasal na? Ikaw ba'y pikunin? Ako? Oo. O pikutin? Chill lang ako. Chill lang ako. Okay. Hindi naman ako katulad ni Hidarian, pumapatol sa mga comments. Huwag kang ganyan. Ako din minsan. Tanong nga natin si Ami Pamintuan ng Philippine Star kung siya ba ay chill na chill ngayong araw. Sa mga comments. Di Happy Wednesday. Happy Wednesday, Ami. Hindi Happy Wednesday, natatawa yung mga tao. Wednesday.
Funny Wednesday. Funny Wednesday. Funny Wednesday. Funny Wednesday. Funny Wednesday. I mean, it really has been a curious week and it's only midweek. Oo nga eh, oo nga eh. Ang gaganda ng mga yung mga komentaryo sa sa nangyayari sa atin. Kawawa naman tayo, bugbog na bugbog tayo. Alam mo, Pati sa international media, tayo ang balita. Bugbog na bugbog. alam mo kahit hindi The mo na Rolling Stone daw, The Rolling Stone. kahit hindi mo na i-scroll yung mga komentaryo, pag-isipan mo lang yung mga nangyayari. Tapos mag-internalize ka lang, hindi mo alam kung anong iisipin mo eh. Hindi. Tinatanong ko si Ronald kung ano kanta niya, kumakanta ng PMA, si Senator Bato eh. May kanta siya, may kanta siya. Sabi ko, ang kanta ko, Hari ng Sablay. Naalala mo ba yun? Naalala mo ba yun? Sige, sampo ka. Tanda ka. Hanapin na Rap sa lang YouTube naman yun. eh. Sige, sabihin mo, rap lang naman yun eh. Sige. Gusto mo na lang. Hindi mo kailangan magkanta-kanta. Gusto mo kung gusto mo ng pangit. Kung gusto mong lumigaya at Maghanap ka ng pangit. kung gusto yun, mong lumigaya ang iyong buhay, Kahit walang humanap ka ng melody. pangit at ibigin mong tunay. Yan. Diba? Alam ni Eda, ba? Alam ni Eda. Ikaw na lang mag-rap, Eda. Ano bang ginagawa natin? Sabagay, whatever we're doing, it can't be any worse than what we're seeing. Sa Senate. Tawa nga ako dito sa nilabas nyo, yung kay Ambassador, kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ambassador talaga. Yan. Gusto nyo ba na ito ay mangyari din sa mga leftist leaders, sa mga ibang senador, etc. Napakalaki namang non sequitur noon. Alam naman Oo nga. ni Senator Alan Peter Cayetano yon. Wala namang nakasalang ngayong kaso sa Kaya nga. ICC. At saka yung And crimes against humanity or genocide. Oo, yung nakasalang dyan, yung nangyari bago tayo umalis. Ito naman si Senate President Saka Alan Peter. pwede naman daw paila ng kaso dito. Ilang taon na ba yan na hindi napapaila ng kaso? yeah, Panahon pa yan ng pagkameo. Sabi nga ni John B. Cremulya, wala ngang records eh. Wala ngang records yung mga pinatay. Kaya nga pumasok ICC kasi hindi mapailan-paila ng kaso. Walang forensic evidence, walang kahit ano. No? As per Boying Rimulya, was it the Senate or the House hearing where he said that? Wala. Tapos Kaya nga. pero baka sabihin naman nila Alan Peter, kaya nga walang malakas na kaso dahil walang ebidensya. Di ba? Wala. Talagang pag i-reduce mo talaga yung mga... Wala kang puntahan, Wala kang puntahan, Hindi ko malaman kung matutuwa ako na patapusing linggo o patapos pa lang o nasa kalahati pa lang tayo pero hanggang nakasagad na tayo. Pa lang, May midweek. balita na na-deny yung TRO. Kaya ibig sabihin, anytime, Pwede nang gumalaw. pwede nang hulihin, di ba? So, maghintay Pwede ka. nang gumalaw. Baka merong susunod na kabanata yung ating Netflix, Within the day. Within the day. miniseries. If I recall correctly, yung March 11 na petition for a TRO by March 12 ni-reject ng Supreme Court. 2025, yung kay dating Pangulong Duterte. Ni-reject ng Supreme Court as announced by the mabilis yun, mabilis. spokesman ng Supreme Court that there was a failure by the petitioners to establish the right to a temporary restraining order to that effect. So the day after mabilis yun. na nag-file, na-reject yung TRO. So sometimes the Supreme Court rejects the petition for TRO, sometimes it simply ignores a petition for TRO. Yes. Ang Ang sinasabi, Mas mahirap yung ignore kasi Yun, naghihintay tayo lahat. maghihintayan. tapos ang sinasabi ng ibang senador, respect the institution. Di ba mas i-respeto yung institution kung isusuko ang isang fugitive? Di ba? Kahit unfair yung kaso, katulad kay Laila de Lima or Senator Trillanes, isinuko sila. Ngayon, ba't hindi mo sinuko? Di ba nakakasama yun sa institusyon? Di ba mas lalong nawawala yung respeto ng mga tao sa institusyon kung you are harboring a fugitive? Pag naghahabulan sa hagdan. Oo. Kaya two-edged yun yung sinasabi na wag gulihin to respect the institution. Diba? Two-edged yan. It's also interesting when you look back in the 6 years of the Duterte administration, how institutions were respected. Respected.
From the COA to the courts to yung Para kasi- itulak niyo sa hagdan yung COA o Para kasi marespeto yung institusyon, dapat the people inside should be worth respecting. Yeah. Respect is earned, not ordered. so many things happening and it's only Wednesday. I Oo nga. dread to think about Thursday and And Friday. it's only 4 o'clock, no? Baka marami pa mangyari bago maggabi. Ikaw naman. Oh, ito. Ano Okay, nangyayari pasok dito? natin ang guest natin. Ito sa mga kwan ngayon, no? Men, Man of the hour. sabi ko, men na marami. Men of the hour. Okay. Oh, kaya nga. Our first guest for today, NBI Director Melvin Matibag. Attorney Matibag, thank you for joining us and welcome to Storycon. Again, Magandang attorney, hapon thank po. you. Magandang hapon po sa inyo. Salamat po. Magandang hapon, Director. No? Thank you, sir, for we know you're busy. You've been very, very busy the past 2 days. Without complicating your operations, no, Director, paano ba maapektuhan yung mga diskarte dito sa Supreme Court decision not to give a TRO kay Senator Bato? Kayo ba ay merong plano na hindi nyo naman kinakailangan i-specify dito dahil yung mga nandito kasi madadaldal eh. No? No tactical, no tactical information. Well, legally and technically, the warrant is valid. Andun yung warrant. And alam naman natin, if it's a warrant of arrest, and it can be enforced anytime. And we can make sure na yung may makuha niya yung tao subject of the warrant. But of course, hindi naman po yun lang yung tinitingnan natin. There are some practical and siguro to a certain extent legal intricacies. Alam naman natin, nag-resolution yung Senado na sinasabi nasa protective custody nila. Tapos alam natin, may nakapile na rin sa Supreme Court, although walang TRO. At least from the point of view, sometimes kasi po, from the point of view of lawyers or legal, tinitingnan pa rin natin po kung ano yung direction ng Supreme Court. So sa amin naman po, on our end, we have coordination ng interagency. Kausap po natin ang DOJ, PCTC, and sa Malacanang po. So we will await po kung ano talaga yung magiging direction, final direction. But just this thing, hindi naman po pinapabayan. Naka-ready naman po tayo dyan. Kung kailangan pong i-effect na yung arrest by instruction to do that, we will do that po. Well, tama naman yun, Director, na may certain element ng respect. Pero the Senate is not a court. Diba? Hindi niya pwedeng ipahuli yung mga NBI agents na nag-i-implement lamang ng isang warrant. At the same time, hindi naman nila pwedeng pigilan yung warrant, kundi they will be harboring a fugitive or a criminal, no? Yes. So, Tama po yun. ibig Tama sabihin, po. you can only respect so much. Hindi rin pwedeng patagalin That's yung correct. standoff na yan, no? So, ganun din naman ang tanong ng mga tao. Alam naman namin na conscious kayo dun sa kaso sa Supreme Court, conscious kayo dun sa courtesy sa institusyon ng Senado, pero dapat conscious din kayo dun sa ating rule of law, diba? At yung ating That's correct. constitution. So, what will give, no? Something has to give, diba? Opo, tama po yun. Pero sabi ko nga, we are the law enforcement agency. Kami po yung mag-enforce ng warrant. But of course, we're looking at DOJ, saka yung PCTC, saka po yung magiging, after we arrest, yung direction. So there, hindi naman po mahaba, pero may prosesong pinag-uusapan at kung paano po gagawin ng maayos. To lessen din po naman yung kaguluhan pa. You know, yun naman po rin yung naging agreement namin noong Lunes na temporarily we will suspend yung pag-serve, but it doesn't mean na Yes, hindi sir. na-arrestuhin at it doesn't mean na walang warrant yung gaya ng mga claim na sinasabi po kasi may Yes, sir. sinabi na gusto naming arrestuhin, walang warrant. Ngayon po, napatunayan natin na may warrant. Yes, sir. So Pero, sir, yung hindi po namin pag-arresto ng Lunes is just a matter of courtesy to the Senate. Po. yes, sir. But sir, we're getting reports. We're still confirming them, but we've been getting reports na yung TRO has been denied. Of course, we are still confirming that. I'll give you a hypothetical answer. If the TRO is denied today, will we expect the NBI to go back to the Senate as well and try to enforce the warrant, or will it wait for further instructions or for an Interpol red notice? Well, ang ano po dyan, dahil din na ibig sabihin,
technically nga, we can serve the warrant anytime. Pero sabi ko nga po kanina, hindi sabi ko, tulitin ko po, now we are in collaboration and in coordination Yes, sir. with other agencies na involved po rito to implement the warrant po. Yes, sir. What I'm trying to ask, sir, is yung bang any decision by the Supreme Court, yun po ba yung magiging clincher kung kayo igagalaw o hindi? What do you mean decision? Sa TRO po ba? Oh, O sa TRO final po. decision? Kung magdesisyon ng Well, kasama po sa ano po yun? Kasama po sa pinag-uusapan po yan. Yun nga po yung sabi ko that there is an interagency collaboration on the matter and it's on the table. Kasama po sa pinag-uusapan. Pero in the meantime, sinasabi ko po, maganda po yung pinoint ni Sec. Ronald na yung Senate cannot act na parang sila yung judge. Pero ang isang takeaway po rito is since nilagay nila sa protective custody nila si Senator De La Rosa, ibig sabihin they're also taking full responsibility. Ano't ano man na maging direction po after nung nangyari nung Monday, may pananagutan po sila dyan kung ano man po yung magiging direction. Attorney, there's no such animal naman as protective custody by the Senate. It's actually an Alam internal naman thing. po natin lahat yan, ma'am. Oo nga. po natin lahat yan. Pero ang sinasabi ang ko na sabi lang ng po, ibang ma'am, mga, hindi naman ako abogado, pero yung ibang Opo. legal experts, they belong to legal organization, sabi nila, pwedeng pailan yung mga yan, either obstruction of justice or harboring a fugitive. Yun, is that a possibility? Wala namang immunity from criminal possibility po yan. prosecution ng mga senador. Tama po kayo, ma'am. Tama po kayo, ma'am. That is an available legal remedy and legal action. Pero in the meantime, ang pinaka-focus po natin dito yung arrest. Kaya nga po kung inuulit ko, yung ginawa po ng Senate, alam naman po natin, we agree to do sa mga legal luminaries. Wala naman po yung protective custody kasi otherwise it's sending a wrong signal eh. If you can claim protective custody because he is a senator, hindi po naman yata. Ang dami na pong nangyari. May nangyari na inaresto si Senator Trillanes, si Senator De Lima. Alam po natin, wala namang nagsabi ng protective custody. So medyo hindi po yata tama yung sinasabi na protective custody. Pero I'm going back to what I said, sige na lang, bigyan na lang po natin out of courtesy na lang po. Yung eksakto pong nagsalita niya na narinig ko, si former Senate President Franklin Drilon na sinabi niya na yung NBI hindi nila muna in-implement, hindi dahil legal yung sinasabi protective custody, but out of courtesy to Senate po. At yun po talaga yung eksaktong nangyari dyan. Director, bakit po NBI ang nagsaserve at hindi Philippine National Police? Kasi dun sa case ni President Duterte, PNP eh. Well, pwede naman dito na PNP, pero yung coordination po, we got hold of the warrant, we got information na pwedeng ma-arresto si Senator Bato. So, kumilos po kami kasi law enforcement po eh. Any law enforcement who is tasked to do the warrant, to serve the warrant. In any other case po, kanumang mga kaso, kahit local cases, ang NBI po is kasama po other than PNP. Pag may lumabas nga pong mandato de arresto galing sa mga RTC, ang naka-address dyan to law enforcement authorities. Yan po ay PNP at NBI po. Yes, So, sir. any naman So po. kayo we can yung be unang doing nakakuha jointly, nung kami. kayo yung unang na-alert Yun po yung- about the arrest warrant. Yun po, tama po. Ganun po siguro yung nangyari. Baka wala silang kopya pa ng warrant, hindi sila na-inform. Ganun din naman po yung mga ordinaryong kaso. Kung kami yung unang nakakuha ng warrant or sila, hindi naman po nagpapabilisan or contest. But kung immediately po executory yun, so pwede po namin arrestuhin base po doon sa hawak naming warrant. Yes, sir. Pero sir, Director, some confusion kasi over or what would trigger an arrest eh. Kasi for example, the NBI has an ICC arrest warrant. Tapos ang PNP naman, through John Vic Remulla and si Colonel Tuanyo yesterday, ang sabi naman nila is i-intend daw nila na maglabas ang Interpol ng diffusion order. So parang magkaiba ang iniintay ng dalawang organisasyon. Parang hindi kayo isang chat group. Hindi na-coordinate. Well, ano po kasi kami naman po sa NBI, we're in coordination with PCTC. Dahil po kasi bumabagsak yung Opo. warrant galing sa ICC eh. Opo. Tapos PTCC will endorse it to DOJ, ganun po yan eh. May process, but please lang, ano ko lang po, pakisuyo ko na lang, I don't want to go on the details yung paglabas ng warrant. Alam niyo po kung bakit.
because baka meron pa mga sumunod na may lumabas na ganyan, we will compromise the operational capability po ng law enforcement Yes, sir. natin. Well, certainly, yes, sir. That's why we're also trying to avoid talking about any operational details of any operation that Yeah. may occur anytime or anytime in the future. We don't want to go into operational details. That's why we're Salamat po. confining, Opo. sir, everything to to the policy. So, sir, as far as NBI is concerned, hindi kailangan maghintay ng Interpol diffusion order or red notice. The ICC arrest warrant is sufficient. As far as Yes, sir. we're concerned po, the warrant is valid ngayon. It's been coordinated to ICTC, endorsed with DOJ. Yun po yung namin yan. And even po yung ICC already unsealed the warrant. Nasa website na po yan eh. And as a matter of practice in other jurisdiction, pag nandiyan na po yan, and the law enforcement agency of the involved Yes, state can already enforce the warrant po. Yes, sir. Yun sir, naman po, I don't know. Hindi ko lang po alam where is DILG coming from. Maybe sila po siguro yung yes, sir. mas Pero, Director, maliwanag if po. I may ask you, sir, just in case you have any information ready, would you have any information as to whether the Supreme Court has already acted on the TRO petition? Kayo po ba meron Wala pa po akong official na na-receive. Although I've been hearing news na wala nga daw pong TRO. But kung ang isa pong major challenge somehow is kung walang TRO na in-issue, but if the Supreme Court may decisions sila nilagay na you're given 10 days to submit, ganyan, respective well, ibig sabihin, umaandar po. And not as a director, but as a lawyer, sometimes our practice is pag may ganyan po, parang we will stand by and wait for the further instruction of the Supreme Court po. Yung giving when the Supreme Court gives both parties 10 days to respond. Yeah po. Pero kay President Duterte, walang ganyan. Not as an NBI director po, as a Opo, lawyer, opo. ang I nangyayari understand po po. kasi is a judicial courtesy po. May ganun kulatilya. Opo. May instruction ba kay Justice Secretary Vida to the NBI? Kasi nagsalita din DOJ ngayon na under Republic Act 9851 valid yung arrest and pwede siyang isurrender to ICC. Merong ganong salita ang DOJ today. Nakita ko po yon yung spokesperson na sabi surrender or follow the extradition, yung extradition na procedure. So I'll be honest, hindi pa po kami nakapag-usap ni Secretary Vida today, wala pa po kami pinag-usapan. The last time we talked was yesterday na ang direction nga po namin is magkakaroon ng interagency collaboration, mag-uusap before we proceed po with yung NBI to effect an arrest in case that we will be ordered po to do so. Yes, sir. Sir, again, without asking you to compromise any operational details, without asking you to divulge any operational details, how will we resolve the impasse if the DOJ NBI insists that it does not need anything else other than the ICC arrest warrant, but the Senate leadership insists na kailangan ng local court warrant? Obviously, magkakaiba ang iniintay. Paano po mare-resolution yun? Sa huli, sino man nanaig? Yun nga po yung nagiging challenge yan kasi pag dumating sa may pagtatalo sa interpretation, laging pupunta sa korte para sila po yung maging final arbiter. Pero sa amin po, if I will be given the order to execute the warrant, for me, ang point of view ko yan, as a director also, I made also my recommendation, is we can effect an arrest anytime po. Yes, dahil kahit ini-interpret pa ng Supreme Court yung batas, ay walang TRO So, legally, walang impediment para i-implement niya They're yung not warrant. stopping you. Well, maganda po yung point ni Sen. Edo na yan kasi as a lawyer also, Director, makibalita lang kami kasi you went to the to the Senate noong Lunes ng gabi, di ba? Baka naman pwede nyo kaming kwentuhan kung ano yung napag-usapan. actually, hapon pa lang nandun na po ako. Nasa labas lang po. Hindi po ako Anong kinalabasan ng usapan? Ano yung usapan? Wala namang fireworks or anything. I don't know how will you describe yung fireworks, but ako naman po, siguro simplify ko na lang. Ang gusto sana nilang mangyari, some of our agents will remain
in detention dun po sa nila. Of course, I protested. Hindi naman po ako pumayag na ganun. Sabi ko, I'll just agree to the original proposal of Senate President. Let's do our own fact-finding at mag-compare notes tayo. That's why I'm requesting yung Sergeant Tatams ngayon to provide us the complete CCTV from the time na dumating si Senator Bato hanggang doon sa nagtakbuhan. Kasi ang napapalabas lang po ngayon is yung nagtakbuhan eh. Yung nagtakbuhan. Pero yung pagdating niya, saan siya nakasakay, anong time na bumaba siya, yung report sa akin na tinakil yung aming babae na agent, aroused tumakbo, wala po eh, hindi natin nakikita yun eh. So we are requesting para po magkaroon talaga ng complete na fact-finding. At ako naman po, kung may medyo sumobra o nagkamali yung aming ahente, I will not hesitate to give the corresponding punishment po. So yun lang naman po yung nangyari doon. Maraming lumalabas ngayon na video ng habulan na direktor, no? Opo, Ano bang pinakagusto niyong background music? Yung Mission Impossible o My Way? Meron ba yan? Meron yata. Meron ako napanood na pelikula no, Sekedo, yung si Tom Hanks. Tutakbo lang siya ng takbo. Ayun Pero na, Mission maganda Impossible. rin yata yun, eh. Mission Impossible yun. Tom Hanks hindi Tom Cruise. Alam ko Tom Cruise. Forrest Gump, yung takbo siya ng Forrest takbo, Gump, di ba? Forrest Gump. Yun, maganda. Tom Cruise ang iniisip mo, ibang Tom naman yun eh. Nakakatuwa talaga mga Pinoy, no? Talagang hindi pinapalagpas to, eh, no? On a personal May note, nakita pa po ako. Oo. May nakita pa po ako yung parehas nung kay Ninoy. Kaya lang baliktad po ng danan. Oo nga, oo. Yung estatwa yun, yung estatwa. Yung dating nasa Buendia ba yun? O Paseo de Rojas? Yan. Director, on a personal note, hindi ba kayo nagsisisi na kinuha niyo tong posisyon as director ng NBI? O chill lang kayo? Boss Ronald, kilala mo naman ako, college pa lang ako. Kilala mo, nakasama. Pag tayo may tinayaan tayo na isang bagay at alam naman nating tama, titindigan naman natin yun. Tayo naman, doon naman tayo eh. So, mahirap din for my family, syempre, no, minsan naglalakad ka lang yung mga supporter na, yung mga antay doon sa ginagawa mo, sa pananaw nila, mali. May mga criticism. Pero sabi nga natin, boss, it comes with territory. Yan. Just keep doing kung ano yung tama. Marami rin naman po nagsasabi na tama yung ginagawa natin. So, at the end of the day, ikaw lang naman kaharap ng sarili mo bago ako matulog. You can assess kung tama o mali ginawa mo. Pero medyo mahirap po. Maraming challenges. And siyempre, yung sa pamilya ko po, I have to think of their security as well. Ano po. Yes. So, chill lang kayo, Director. Chill lang. Chill lang po tayo. Hindi naman kayo, hindi kayo Nakakatulog pa naman sleepless. po. Hindi naman po, masarap po ang tulog natin. Sana ako. Talagay ko po, kasi narinig ko si Senator Bato, hindi siya nakatulog na. No? Ako po, nakatulog sleepless naman po siya, na masarap. Opo. Sleepless in Senate po, mamami. Oo nga, sleepless in Senate siya. Director, it's interesting when we were listening into your a part of your press con na sinabi niyo yung nagkumpronta pala kay Senator Bato were two female or two lady NBI agents. Opo. Tama po. Because it does at least by appearance it does seem to go against yung Narrative na nag-wrestling. Opo. na binubuli. Oh. Opo. Wala po kasi pinakita po yung takbuhan. Kung meron pong wrestling na ginawa sa kanya, palagay ko na-capture po dapat ng CCTV yun. Kaya nga po dapat, ang inire-request ko, lumabas yung buong CCTV mula nung sa parking, kaninong sasakyan sa sumakay, lumabas, para kompleto po. Para hindi po... Kanino pa lang sasakyan? Yung takbo lang. Kaninong sasakyan niya? Ang report po sa akin, senador po yung sinakyan at puti na Grandia. So, ewan ko po kung kaninong sasakyan. Pero ang report positive na isa sa mga senador. So by process of elimination, alam niyo na kung saan grupo ng senador po yun. Parang may umamin na, Director. Parang may senador na umamin kung... As per our producer po, si Senate President, tama ba? Sino po? Inamin sa plenary na sasakyan daw niya yung ginamit. Nino po. Sinong Senate President? Si Alan Peter. Senate President. Hindi naman si Tito Kung Soto. puti po na Grandia yung sasakyan niya, siya nga, baka siya nga po yun. Pero puti na Grandia, pero ang report po sa akin, parang hindi siya. Hindi po sa kanya. Hindi ho yung kapatid. Kayo na po magtanong. Siguro naman, mga honest naman siguro yung mga senador natin. Very, very... Ay, napaka-optimistic po nyo, Director. Napakataas ng optimismo, Director. Oo nga.
Alam nyo, Sen Edu, minsan yung pagsasabi mo may kabaliktaran minsan. The way you say it. Kayo na lang po magbasa. I-repeat na po. Pati nga po nung meeting namin, di ko naman po binanggit pangalan ni Senator Soto. I will be quoted na binanggit ko raw. Wala po akong binabanggit na pangalan ni Senator Soto. So sir, Nilinaw lang, ang binanggit ni Director Matibag, honest naman ang mga senador. So, baka ma-misquote eh. Oo nga. Baka ma-misquote eh. So, yan. Wish po natin yun. Ano ba? okay. Mukhang may mga ganap ngayon sa Senado, sir. Sinuspend kasi yung oo, session. nga. Naglalabasan Director, yung mga senador. wala ho ba kayong nalalaman dun sa nangyayari dun sa Senado? Kasi naglabasan mga senador Well, bigla. check ko po. At nasa ngayon po, wala po I'm tayong tempted to ask you a personal question, but I don't wanna... Kahit merong nalalaman si Director, hindi naman niya sasabihin sa atin. that's why Kayo kasi, baka maipit yung operasyon Ano eh. na lang sa'yo mamaya, Sen Edu. Di ba? Yan. Okay, sir. Maraming salamat. Merienda lang yan. Ikaw Salamat naman, po. Ed. Director Matibag ng NBI, ayan, wala na pong laman ng plenaryo, ang session nga hall eh. ng Senado. Nawala lahat. At naglabasan daw sila. Adjourn na po, 4:30 na eh. Oo, break. Okay. Adjourn. Salamat po. Thank you, sir. Salamat. Thank you, Director. So, yun, we're trying to get our mobile journal there at the Senate now to tell us what's happening. Mukhang may mga ganap dyan sa Senado. May tinitignan yung mga This is a yung bit staff doon eh. unusual. Yun, may It's a bit tinitignan unusual. Kahit mag-adjourn ka sa Senado, hindi naman sila biglang nag-aalisan. Oo nga. Oh. Sabay-sabay, di ba? Sino, ano yun? Staff? Mga staff ata to. Oo, mga staff. Okay, we're still trying. Okay, do we have Arles now? Arles, yeah, we have Arles de los Santos, one of our modules covering now at the Senate. Arles, kamusta dyan? Ano nangyari? Bukod, nagkaroon nga ng panandaliang suspensyon ang sesyon ng Senado ngayong hapon at nagsilabas yung ating mga senador dito. No? Hindi lamang natin makumpirma kung ano yung naging dahilan nito. No? May naririnig tayo na nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan si Senador Kiko Pangilinan at Senador Robin Padilla. Pero sa pagtutok natin sa plenaryo, hindi naman natin nakita yung ganitong sitwasyon. No? Suddenly, nag-break ng session yung Senado and then lumabas sa likod yung ating mga senador. No? Pero nagkakaroon na rin kasi tayo dito ng parang alert yung mga media. Parang naka-lockdown na ulit yung Senate dahil umuugong yung balita na na-deny yung PRO nga ni Senator Paco de la Rosa at posible nga na dumating na daw yung NBI agent para ito ay hulihin. No? Pero ayan ay atin pa rin tinututukan ngayon at kanina sinundan natin mismo si Senator Paco de la Rosa. Bigla siyang lumabas ng plenaryo at umakyat sa kanyang opisina and then later on bumalik naman daw. Narinig natin na nag-CR pero still this is a developing story no? At nakatutok pa rin tayo dito ngayon. Yeah, Arles, but when you say lockdown, do you mean na nilock yung mga pintuan, yung mga roll down na doors ba? Ibinaba? O anong sabihin nun? O yung mga toilet lang. Ang paliwanag naman ng Senate Sergeant at Arms naka-alert naman no mula nang dumating ang Senator Bato de la Rosa. Wala pa naman kanina sinubukan natin bumaba at sumilip doon na nakita naman natin na pwede pa rin na lumabas at bumaba no pero yung mga gate particular dito sa pagpasok ng parking lot ng Senado may harang na barbed wire though meron kasi mga nagkilos protesta kanina and part pa rin daw ng kanilang security measure dito sa Senado. Yeah, but like for example, nung isang araw kasi naglabasan ng mga submachine gun ng Senate Sergeant at Arms at least briefly yung CZ Scorpion Evo 9mm na submachine gun naglabasan sila noon are we seeing that now o hindi naman? Yun ang gamit nila, hindi maganda yun. Wala pa tayong nakikita Hindi pwede yun. pero so far Kung nandito kasi rejected tayo sa may TRO, they plenaryo cannot ng do that. Senado. At Yes. medyo dikit-dikit tayo dito at inaabangan kung ano nga yung mangyayari dito. No? Hindi pa rin bumabalik yung sesyon ng Senado ilang minuto mula nang mag-suspend nga ito. Tama yung sabi ni Ami, hindi pwede yun. Kung rejected TRO, pwede silang arrestuin lahat. They have to implement For the law. stopping law enforcement Hindi officers sila law from carrying enforcers out an arrest. Para silang security Bawal guard. yun. Actually, Diba? security guard. Para silang They're security security guard. No? Mas superior yung law bawal yun. enforcers sa kanila. Actually, pwede Pwede silang silang hulihin makasuhan lahat at dun. makulong dyan. No?
Yeah, but we don't know yet if that's what's happening now. I'm just referring to something that happened the other day. Maliban pa sa hindi ganun kaganda, yung Scorpion submachine gun. Arles, Lalo na kung naglabas ng baril yan, bawal yun. Arles, so how would you describe describe the entrances to the building itself? Ito ba'y kandado? Ito ba'y roll down? Yung bakal na roll down? Ito ba'y o labas-masok ang tao? So far, Buked, merong main gate, no, yung gate 1 ng Senado ay nakasarado na at hindi na basta-basta makapapasok doon. No? Ang naging entrance natin ay sa pamamagitan ng Senate parking lot at saka yung GSIS entrance. No? And kailangan talagang nakalista yung pangalan mo doon sa makapapasok, which actually is prerogative naman. No? Parang ganito naman yung sistema lagi. Pero kung dati na pwedeng naitatawag and nagpa-follow up yung request doon, ngayon parang hindi nga rin kailangan nandun talaga sa listahan yung pangalan. And at the same time, puno ng kapulisan yung labas na nagpapantay para doon sa mga rallies. And actually kanina lumabas din si Senate President Alan Cayetano at nakipagkamay pa nga doon sa mga pulis na nagpapantay at sinabi na gawin lamang yung kanilang tungkulin at sundin ang chain of command. No? And overall, naging peaceful naman yung rally doon nang isinagawa kaninang alas 2 ng hapon onwards. You're talking about yung mga pulis dun sa labas ng gate, I suppose. Yes, sa labas ng gate mismo, Buked. Okay. Ami, Rob. Kaya kung maayos ang coordination nito nung unang araw, hindi ganyan kagulo eh. Arles, may nararamdaman ka ba dyan na hindi mo nakikita? Yung pakiramdam lang. No? Pakiramdam na may NBI ba dyan? Ano yung kaluluwa? No? Yung, minsan kasi yung hindi mo nakikita, yun yung May pulis, nangyayari. Arles, may pulis na ba dun sa taas? Kasi may helipad dun eh. Wala pa tayong nakikitang ganun, Ami, and ayaw din naman natin mag-assume, no? Kasi nandito talaga tayo sa plenaryo ngayon. At dito nag-ipon yung ating mga kasama sa media at nag-aabang kung ano yung maging susunod na mangyayari dito. Alam mo, Arles, yung isa Pero kasing... kanina, yes, Ronald. Yung isa kasing mahalaga dyan, yung mga staff ng mga senador. Hihingi ka ng chismis, di ba? Yung mga may deniability. Pero may mapupulot ka dyan. Yung bulong-bulungan lang. Okay, subukan natin yan, Ronald. Magaling si Ronald, yung bulong-bulong. Yes. The We Bulong movement. Okay. Yung mga senador, sabi mo kasi naglabasan ng session hall. Tama. Hindi lumabas ng Ayan, building. walang laman, no? Hindi lumabas ng building na Walang laman Totino. ng plenaryo ngayon. Pero 4:30 na kasi. Pwedeng break yan. Pwedeng adjournment. No? Depende sa kanyan sa Senate leadership. Yeah. But Alex, what I'm asking is, So far- lumabas sila ng session hall pero we don't know if they are still in the building. How far do we know? Buked, dito kasi sila lumabas sa may gilid, yung fire exit area, no? Doon sa area na yun sila lumabas. And parang meron silang pinag-uusapan din naman something na concern. We just can't confirm kung ano yon. And biglang abrupt na nag-cut yung session. Actually, nag-privilege speech pa nga, no? Si SP Cayetano. Then, ayun. Ayan na biglang siya. Bumalik na siya. Bumalik na. SP Ayun. Cayetano is back. Okay. Is he going back to the podium to... Ayan na siya, oh. Hindi ba siya yan? Nakaupo siya dyan, oh. Titignan natin. Siya yun, Okay, di ba? Wala mabasa na ibang pwedeng umupo ron, di ba? Siya yun. Yes. Oh, ayan Ami, na si siya Joel ngayon, Villanueva. Okay. Oh, ayun siya. And they have turned... Hindi, lumabas ulit eh. Nag-check ng cellphone. Baka Oh, nag-charge usap sila yun. ni Senator Joel. Oh. Okay. Oh, ayan, oh. Okay. Arles, bitawan ka muna namin para para makaamoy-amoy ka dyan. makachismis ka dyan. At balikan mo kami pag may developments. Maraming salamat. Ang ating Thank mojo, you. si Arles de los Santos sa Senado. So yun nga, naglabasan na bigla. Sa kalagitnaan na ng privilege speech ni SP Alan Peter Cayetano, biglang natigil lahat, naglabasan ng mga senador. Bumalik saglit, pero lumabas muli. So hindi klaro kung ano nangyayari. At ayon sa ating mojo, may kaunting tensyon dahil dun sa balibalita na hindi pa kumpirmado na maaaring may desisyon na. Maaari na may desisyon na ang Korte Suprema sa TRO petition ni Atty. Torion para kay Bato de la Rosa. Pero we're still verifying po kung meron ngang ganong pangyayari at kung meron ngang ganong desisyon ang Korte Suprema.
Okay, it's only Wednesday, no? So, nangyari to Monday. Monday. The filing, I think, was on Monday night or Tuesday? Monday na yata tayo eh. Monday night. Oo. Monday, nag-file kagad siya. Yeah, and typically the Supreme Nag-file Court... kagad siya. Yeah, typically the Supreme Court has unbank every Tuesday. So, maaaring may decision kahapon, maaaring hindi. Hindi natin alam. Yung kay President Duterte, ang bilis-bilis. Mabilis. Oh, the day after. Ang bilis-bilis. They know naman the urgency. I'm sure. Actually, they know the In that urgency, case, but if they do not act with urgency, then that's also a decision in itself. Hindi hihintayin mo 'yon eh. You have to hear their words sa ganyang bagay. Diba? Kasi may involvement diyan ng action eh. Yeah. Yeah. Alang naman isang taon na nakatayo diyan yung mga pulis, nakapaligid diyan. But I make reference to the petition for habeas corpus, the writ of habeas corpus na final ng Yun, pwede. Okay lang magkakapatid. yun. Oo, kasi medyo malabo na yun eh. Ang isang hinihingi nun, taon- ibalik si President Duterte. Isang taon na mahigit hindi pa nagagalaw ng Korte Suprema. Although kasi what's interesting dun sa petition na yun, Ami, dun sa habeas corpus petition is of course among other things to make the government explain its legal basis, to order the return of President Duterte from The Hague, and also to prevent In-explain na nga ng government. but also very importantly to prevent further cooperation between the government and Further the arrests. ICC for any future arrests. So yun dapat ang naging effect noon kung na-actionan yung petition na yan. For Pero habeas dahil corpus. wala, Oo. ibig sabihin, walang president. Gawin mo, oo. Oo. Saka may Supreme Court ruling na on ICC cooperation eh. Yes. Oo. Ganun So, na eh. yun ang Diba? significance noong non-action ng Korte Suprema doon sa habeas corpus petition. Precisely over that case na pag nag-withdraw na tayo, pwede pa rin bang meron pa ba tayong residual cooperation? Nag-ruling na sila dyan eh. Pero sabi nga ni Dean Aquino kahapon, yung main purpose, although not the exclusive purpose, nung pag-file ng TRO was immediate. Di ba? Mapigilan immediate. yung pag-alis This is ng Ticon. an urgent TRO. Yung part noon, pwedeng sa future. Pero parang sinasabi niya, parang may pagkamutin academic na kung walang sagot ang Supreme Court ng ganyang katagal. Oh. Diba? Yun yung Kaya kanyang pwede- ibig sabihin. pwedeng Reading gawin between the naman ng lines, gobyerno kung ano yung non-action ano. is already a kind of action. Yes. Yeah. So the government can move based on its interpretation of the law in the absence of any restraining order. The absence of jurisprudence, di ba? Oo. Ano yan eh, presumption of regularity yan eh, Yes. gobyerno yan eh. Yes. So kahit walang abogado rito, meron naman mga learned. Hoy, nag-cover ako ng Department of Justice. May ganyan ka na namang hirit, May hugot eh. sino ito mga to? There are some people... Si Marcoleta, oh. yeah. Kitang-kita. Si Sorry. Senator Marcoleta yan. Hindi mo nakita yung buhok? Hindi, inisip ko yung kasama niya. Oo. Medyo... Nagsiselfie. Mga supporter niya, ayan eh, Mga nagsiselfie eh. Okay. Okay. Mga supporter. We have Mayan Los Baños, our TV5 reporter in the Senate. Mayan, anong balita dyan? Anong nangyayari? Ay po, medyo nagkagulo around mga 30 to 45 minutes ago nung medyo umugong yung bali-balitang na-deny yung TRO na hinihingi ni Senator Bato de la Rosa mula sa Korte Suprema. Bagamat wala tayong, kasi right after that biglang nawala si Senator Bato sa may session hall. So nagtakbuhan kaming lahat na reporters sa may 5th floor where we saw him. At ang sabi niya, tinanong ko siya kung may impormasyon na ba. Sabi niya wala siyang impormasyon kung na-deny ba yung TRO o hindi. Tinanong ko rin siya, anong mangyari? Sabi niya, ready naman daw siya kung ano't anong mangyari, no? Nakita rin natin na after that, nung nakausap natin siya sa 5th floor, buwaba siya ulit ng plenary para tuloy na umattend ng session. Right now, wala ako sa main floor kung saan yung mga plenary. Nandito ako sa isang lugar kung saan posible siyang idaan. So far, wala akong nakikitang movement. Bagamat may mga source tayo nagsasabi na on the way, yung NBI operatives na magsisilbi sa kanya ng warrant. But everything else, I don't know on your end. We're also trying to verify. Confirmation.
Exactly. Um, But what I can say is that may tension sa Senado, nagkaroon lalong komosyon mga miyembro ng media na gustong makuha si Senator Bato, but right now they're in the lounge, I think. Yun yung huli kong impormasyon na nakuha mula sa taas nung magkakasama yung mga senador sa lounge. So that's what I can say. May ano Yes yung po. nasa Yes fifth po. floor? Ano yung nasa fifth floor? Okay, fifth floor is where his office is. So, nung nawala siya kanina sa plenaryo, sinundan natin siya sa fifth floor, pumunta muna siya sa kanyang opisina, and then buwaba din siya sa may session hall. Alam mo, kanina, siguro ikwento ko na lang, bago itong promotion na to, medyo parang uplifted yung spirit ni Senator Bato de la Rosa kanina sa interview namin sa kanya kaninang umaga dahil kumanta pa nga siya ng PNA hymn. Yan ay parang daw humingi ng suporta, bagamat hindi naman violent support yung gusto niyang hingin sa mga PNAers. So we saw this morning na medyo lifted yung spirit niya compared to the past days na mainitin yung kanyang ulo, no? But right now, kanina medyo hindi na siya sumasagot sa mga tanong natin at least ngayong hapon, kung ano ba talagang nangyayari. Are we expecting the NBI operatives to come here? Pero may natatandaan lang ako na sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na once mag-attempt ulit ang NBI na pumasok dito sa Senado ay hindi sila papapasukin ng Senate Sergeant Arms. But we don't know if that is still in effect right now, knowing na meron ng desisyon ang Korte Suprema. We don't know how the Senate will take that. Hindi ko alam kung paano nila yan titignan. Actually, legally, pwedeng hulihin yung mga sergeant at arms. Dahil Pwedeng hindi naman- hulihin yung hindi mga sila law pumipigil sa enforcers. NBI. Kawawa naman. Kapag meron ng kapag Exactly. nireject yung TRO, pwedeng hulihin ng NBI yung pumipigil sa kanila. And just before this, Ma'am Ami, habang nasa session kanina, hindi naman dinidebate, pero pinag-uusapan nga yung resolution ng minority kung saan sinasabi nila na hinihiling nila na sumuko, mag-surrender sa Senator Bato sa proper authority. Sumilinaw kay Senator Ping Lacson yan. Kasi sa Senator Bato, sabi niya nasasaktan siya na parang bakit ba parang pinapaalis na siya ng mga kapwa niya senador dito sa Senado. Ang sabi ni Senator Ping Lacson, that's not what they meant. What they meant was surrender sa local courts kung magkaroon ng warrant at kung ma-exhaust na lahat ng judicial actions. Hindi nila sinasabi na sumurrender sa ICC. Pero ang sinasabi ni Senator Marcoleta, ibasura dapat yung resolution na yan dahil kapag isinurrender si Senator Bato sa pagkakataong ito, sigurado daw na ididiretso siya sa The Hague. But the next question I suppose would be kung i-reject ng Korte Suprema ang petition for a TRO, is that already to be considered the exhaustion of the immediate judicial remedy? Saan ka pa pupunta after the Good Supreme question. Court? Yung exhaustion kasi Correct. Kasi Kasi yun na yun relative yan eh. Oo, kasi ang sinasabi ni Senator Bato kanina, parang sabi namin, paano ba yan? Paano kung maglabas nga ng, doon natin, wala siyang kaso dito sa local courts, di ba? Pero ang sinasabi niya, kung may warrant ako from local courts, meron pa akong isang gagawin sa niya, which is iakyat ko sa Korte Suprema. Pero yun nga yung tanong ngayon, what if nag-rule na nga, speculative, nag-rule na nga yung Supreme Court, what else is to be done? These Wala na things siyang are just pupuntahan questions dyan. because we cannot get hold of him. Nasa lounge siya, walang maka-interview sa kanyang media ngayon. Mhm. Okay. Well, isa mong pambantayan kung paano yung yung galaw ng mga gwardiya diyan, yung mga sergeant at arms kung sila mag-aarmas muli kagaya ng nangyari isang gabi. So far, ang nakikita ko ng mga sergeant at arms dito kanina nakapaligid, wala naman. Walang armas akong nakikita. Wala ring lockdown. Walang lockdown, ha? Just to be clear. Okay. Walang lockdown, to be clear. Walang pinag-uutos na lockdown as of now. Yeah. So, I can say na hindi ko malaman kung ano yung nangyari sa labas, ha? Kasi nasa loob ako. Yeah. Hindi ko alam kung gaano that's fair. kahigpit yung seguridad ngayon sa labas. Just So, something hindi to ko watch alam out kung for. nakita nyo hindi ko alam kung nakita niyo yung FB Live ko, pero ito, nandito ako mismo sa basement. And so far, no movement. Lahat din sila waiting. So, nakakakita ako hindi ko kasi alam kung pwede akong pumunta doon makalapit baka kasi paalisin ako. Pero nakakakita na ako ng mga police doon sa may entrance ng mga sasakyan papasok dito sa basement kung saan nagpa-park yung mga senador. Yung pasukan ng sasakyan ng mga senador, yung parang... Correct. Nakakakita na ako ng mga police doon ngayon. Ayokong lumapit. So may mga pulis sa loob ng ng Senate compound. Hindi lang sila nasa labas ng gate. Right now, I saw one or two, na uniformed policeman na kulay blue. nandito na nakabantay. Ito, may nakikita akong nakamahaba nga.
I don't know if army tubok or police, pero nandito na sila nakabantay mismo sa pasukan ng mga sasakyan ng mga senador. Kamusta yung kwan dyan, yung rally sa labas? Nakita ko kasi kanina medyo mahaba eh. Nagsimula yata sila alas 2, no? At magdi-disperse na yata. Nakita mo rin ba sila? Sir Ronald, dumating ako dito around 10 a.m. Hindi pa makapalang tao dyan sa labas. Pero ang alam ko, kumapalang tao dyan around 1:30 ng hapon dahil nagmarcha yung mga galing sa film center. I think these are halo-halo pero alam ko may grupo dyan na pro-impeachment, anti-impeachment, pro-Duterte, pro-Bato, naghalo-halo na sila dyan. So, but to the extent ko gaano kapal prudency kasi nandito ako sa loob ng basement. Ayun, I can see may isa akong pulis na nakikita and isang nakamahabang armas na nakabantay dito. Yan. Nagbabalikan ng mga senador sa session hall eh. Kaya baka hindi naman totoo yung chismis na Baka papunta averted, dyan ng NBI para may gawin, etc. Dahil pwede natin i-take at face value yung sinabi ng NBI director na wala pang ganong klaseng plano at saka utos. No? Okay. Ano na-reject kasi Nasa yung 4:30. na-reject kasi yung TRO kanina pang umaga eh. Nasa 4:30 yung May kopya sinabi na. ni At Melvin medyo parang dikit yung botohan. Talaga? Hindi naman ganun kadikit, pero hindi siya unanimous. Hindi unanimous. Balita ko lang. Pwedeng mali ako. Pero clearly rejection Yes. ng petition for a tiro. Yes. Pwede naman sila mag-file ng MR. Pero the MR won't prevent an The arrest. implementation. Okay. But did the Supreme Court require respondents to file their responses? Not necessarily. Ito na ako Not necessarily. dadaan, sir. Pero Oo, yung, hindi kailangan not ng necessarily. TRO. Pero yung MR pwedeng gawin ng mga nagsampa. Okay, si Mian, bitawan na natin para makaarangkada si Mian Los Baños. Nakachismis. Mian, Thank maraming you, salamat. Mian. Ingat-ingat. Bye-bye. At least bati na kayo ni Bato. Yes. Bakit? Kung ano man ang mangyari. Okay, kung ano mangyari. sige. Maraming salamat, Mian Los Baños. Bye-bye. Salamat. Team reporter sa Senado. Also, anong balita mo? Let's do a recap for the benefit of those who just tuned in. Anong balitaan mo? On the floor, I did ask him about his ruling because it was unclear yesterday when this was raised yesterday afternoon by Senator Kiko Pangilinan about the holdover capacity of outgoing Senate committee chairpersons in relation to Section 19 of the Rules of the Senate. So may we know now the decision, the wisdom of the new Senate President? Thank you, Madam President. May I proceed? Please proceed, Mr. Senate President. So again, thank you for the clarificatory question, Senator Tulfo. So the context was yesterday I announced in reaction to both some inquiries and also to a Inquirer.net post that the inconveniences suffered by some of our guests. So I reiterated that Senator Pia asked me Monday whether they can proceed or do we need to elect the new chairpersons for scheduled hearings. So officially, we pointed out to Section 19, and of course, Senator Pangilinan saw some inconsistencies. My ruling was that you always look at the rule and the practical situation, and if there's a way to harmonize, then you harmonize. So having said that, I think the second question of Senator Tulfo, and please correct me if I'm wrong, when I approached him a while ago, is what about the bills that are on the floor? Okay. So, nagbalik po sa sesyon ang ilan. Hindi ko lang alam kung lahat ng senador. Not also sure kung si Senator Bato is also in the plenary right now. But going back to our discussion earlier, yung mga Tweety Bird ni ang ating resident political agitator, bumulong sa kanya na meron na raw, how do we describe this? Na-reject yung TRO. Na sinampa ng kampo ni Attorney Torreon. As early as this morning? Hindi naman confirmed yan, pero may ganong klaseng chismis. Alam mo naman, ikaw, may teaser ka pang nalalaman eh. Hindi, pinaprotektahan ko kasi yung ating story ko. Mamaya
Mapagalitan na naman tayo ni Principal. Okay, di umano. Oh. Di This is- umano. This is for confirmation. But your sources are telling you that there's been a vote already and it was not unanimous. Well, sinabi rin naman ng NBA Director kanina, di umano. Di ba? Nabalitaan din daw niya. Ganun din naman ako. Di umano. Nabalitaan ko. Kaya mahaba pa ang araw natin. Kaya makikita mo rin yung sinasabi. Tayo ngayon. Kaya makikita mo rin bakit winidraw ng CIDG yung kanilang posisyon. Di ba? Na pwedeng hulihin, etc. etc. Dahil ayaw nilang pumaloob dun sa framework na kailangan ng local court para dito sa kaso ni Senator Bato. Dahil pwede pa rin option, yung pinag-uusapan natin kanina, yung surrender, di ba? Pwedeng option pa rin yun. According to 9851. Oo. Section 17. Kaya parang ngayon, inaayos nila para hindi makagulo doon sa mga possibility, ay binawi na lang ng CIDG. Although, kaya wala ng local court. Akin namang pagtingin lang yon, hindi automatic na pagtingin ng CIDG. Kung bakit nila winidraw. Kasi yun yung pinapoint out din ni Senator Marcoleta na inumpisahan na sinabi ni John Vic Remulla, iimbestigan si Senator Bato. So nag-uumpisa yung yung investigation dito, so hindi na siya kailangang i-turn over sa ICC. Yung reference mo sa CIDG referring to the subpoena released by the CIDG for Senator Bato to appear at the CIDG office on Thursday. Although nata sa suspect, sinabi ni John Vic, nata sa suspect, bata sa parang resource person muna. Baka kasi ma-weekend yung isang pamamaraan na hindi na kailangan yan. Meron ka lang Because international Local. warrant na based on a treaty. On the issue of complementarity. Yes. At meron ding posible na red notice sa Interpol. So, ibig sabihin, baka ma-confuse yung... Alam mo naman sa Pilipinas, yan ang trabaho ng mga abogado. I-confuse. Kaya ngayon, belatedly, magkakaroon sila ng coordination. Yes. Di ba dapat inumpisahan niya ng weekend pa? Also, not to mention na yung CIDG subpoena is actually very weak. A subpoena from the PNP is not mandatory. Yeah. We keep going back to that. It's an invitation actually. Hindi siya mandatory. It's only an Kasi nga invitation hindi for you to suspect shed naman light. yan So ngayon, wala nang ganong subpoena. Inatras na So lahat inihintay, batay dito sa di umano na rejection ng Supreme Court sa TRO. Yan ang hinihintay. Ang dami na ngayong possibilities. Di umano, ano yung margin ng voting? Basta hindi siya unanimous. Well, yeah. May di umano na nga Baka isipin pa, nandun ako 2 minutes na lang, magsasara na yung Supreme Court. Wala pa yung Antayin na natin yung Supreme hanggang 5 Court. o'clock lang Supreme Court, di ba? Antayin na natin kung may sasabihin sila. Dahil theoretically, legally, pwede pa rin mag-file ng MR. Although it won't prevent the law enforcers from implementing. Otherwise, grinat na dahil yung na-reject TRO. na Yes. Kung ano MR na-reject na. would stop it. Correct. Because that's the effect pa TRO. Correct. Galing talaga ng learned. Inaano lang namin yung experience namin sa aming dekada na pagko-cover ng mga ganyan. Although, teka, has anybody been checking the Supreme Court website? Mamaya sa Supreme Court website. Baka nandun na. Baka nandun na. Ikaw lang mag-check. Di ako marunong Di ka mag-check. marunong Mag-alas 5 na, mag-computer. dapat nandyan na yan. At least hindi ako nang babato ng laptop. Dahil para mambato ka ng laptop, kailangan marunong kang gumamit ng laptop. Di ba, Ami? Hindi, gumagamit daw siya nung para sa Zoom. Ano ka ba? Okay. May nagse-set up para sa kanya for the Zoom. Ayun. Yan na yung Supreme Court website. Ang problema ko, di ako marunong magsara pag yung nagzo-zoom ka. Tapos ang gamit mo StreamYard. Hindi mo makita yung exit yung leave. No? talagang Neanderthal no? Papaturo ako kay Ed paano mag-leave. Maraming pwede turo sa'yo na kalokohan. Ako, wala akong pwedeng ituro sa'yo. Wala akong alam na kalokohan Teka, decisions and resolutions. Hindi, wala pa sa decisions and resolutions. Ano bang headline nyo, Ami, today? No? Habang nag-check si Hintay Ed. nga namin itong mga nangyayari, everything, ang daming moving parts. Pero di ba lampas na kayo ng deadline? Sa bagay, pwede na ayusin yung Naghihintay deadline. pa kami.
Hanggang mamaya pa yan, pwede magbago. Oo, maaga pa Bok, maaga pa. Lalo na ngayon online na lahat and digital na lahat Pwede pa yung magbago. Basta ako, Kaya nga sabi ko, mahaba pa araw. Ano? basta ako, lumabas na yung column Marami ko sa pang pwedeng mangyari lumabas na yung until aking, printing time. basta ako, lumabas na yung aking column sa Philippine Star ngayon. Bok, pasok natin na isa pa nating modyo na sa labas ng Senado. Kasama tayong mga nag-rally doon. Si Ian Suyo, ang ating reporter from TV5. Ian, anong balita dyan? Doc, Ronald, Amy, sa ngayon nga, tuloy-tuloy, panibagong grupo na naman ng mga anti-Duterte protesters yung nagtungo dito, malapit o sa tapat ng Senado. At ewan ko kung narinig niyo ngayon, nagpapatugtog, may mga drums, may mga chants sila. At ang chants nila, ikulong si Calvo. Paulit-ulit, yan ang sinasabi nila, ikulong si Calvo. Well, of course, they're pertaining to Senator Bato de la Rosa. Baka mahuli ka dyan, Ronald. Sakit. Ay, yun pala yun. Safe ka dyan, Boss Ronald. Ayaw mo walang ganyanan. Walang body shaming. Beep, beep, beep. Anong grupo yan? Itong mga protesters ito, yan nga yung hindi pa natin matukoy sa ngayon dahil posibleng sila rin yung mga grupo kahapon na nagtungo dito sa Senado. Kanina kasi umalis na yung mga grupo ng Tindig Pilipinas, pati na rin yung ibang mga group sa NL, mamamayang liberal, pati na rin yung Akbayan. Nagsagawa sila kanina dito ng proyekto, bandang o programa, bandang mga alas 2, and then natapos sila mga alas 4, nag-vigil sila, and peacefully naman, na nakaalis na sila dito sa harap ng Senado. So after nila umalis, datingin naman itong panibagong grupo na ito ng mga nakakulay puti na damit. At ito na nga, sumisigaw nga sila at nagpapatugtog. Meron pa nga, nakikita ko, nagsusumba dito sa tapat. Aba? So ganun yung mga ginagawa nila ngayon dito. Samantala, nandito sa northbound yan, sa southbound naman ng Jokno Boulevard, nandun pa rin yung mga Duterte supporters, mga DDS, na patuloy pa rin nakaantabay. At 3 days na yata sila. Kasi sila yung unang grupo talaga na nandito. Buhat pa noong Monday ng hapon, nandito na yung mga yan. In terms of security naman, as per NCRPO, around 1,200 na mga miyembro ng kapulisan ang nandito para siguraduhin na maayos yung perimeter at nakabarikada sila para hindi makalapit pa yung mga protesters sa ngayon. Kanina we also received yung news na naka-lockdown sa Senate at inaalam pa natin kung nalift na ba yun. Pero ayun, so far, yun yung latest development na meron tayo ngayon. Okay. Ani, any questions? Okay na. Okay. Maraming salamat, Ikaw Bok. Okay na ako. Okay, maraming salamat. Ian Suyu, reporting live from sa labas ng Senado. Thanks, Ian. Thank you, Ian. Okay, we just checked the website ng Supreme Court. Wala pa pong announcement doon. Although kasi minsan medyo late sila mag-post sa website. Minsan nauna sila doon sa mga Viber groups, sa mga reporters. Kaya nga di umano eh. Hindi ka traw dito sa kay Ronald. Okay. Anyway, we're still waiting for word coming Pero may from... kwan dyan sa Senate, may sub-drama. Yung away ni Kiko Pangilinan at saka Ay, hindi natapos ha? Robin Hood Padilla. Hindi natapos hanggang kanina. Kahapon pa. Oo. Hindi, walang biro. Nagsuntok ka sa lounge? Oo. Nagka-pisikalan ang balita. No? Hindi over Sharon. Over sa kwan. Over dun sa debate. Baka hindi... May balak pa magsampa ng ethics committee eh. Baka hindi NBI yung issue kanina na nawala yung mga senador. Oo. Baka yung suntukan. Hindi nga, hindi kayo suntukan yung Usually kasi yung suntukan sa Senado, hindi nag-aabot eh. Nagpapaawat. Nagpapaawat. So hindi ko sigurado kung naawat yung suntukan. Kasi hanggang kanina, nag-privilege speech I don't know if it's a privilege speech, pero si Robin Padilla took the floor to say actually to play some video clips of Kiko Pangilinan daw showing disrespect to other members of the Senate in the past. Ang isa kasing intense na debate dyan ngayon, Ami, Ed, yung pwede bang bumoto at mag-participate sa botohan yung mga senador na wala dyan, specifically sa pagboto ng isang Senate President.
Dahil tinitingnan kasi nila yung possibility na may mga senador na makulong. Bakit kaya makukulong ang mga senador? May ginawa ba silang masama? No. Kaya yun yung isang pinagdedebatihan dyan. Dahil magbabago yung rules ng Senado. Hindi yan for the impeachment, for Hindi naman yung rules, magbabago yung proportions. Ayan, rules nga. Hindi naman nila pwedeng baguhin ng baguhin. Kaya nga sumipot dyan si Senator Bato dahil he had to cast his vote for the leadership change. Kaya nga, Ami, ayaw na nilang maulit yun. Ibig sabihin, kahit wala dyan si Bato, pwede siyang bumoto. Yun yung pinopropose ni Senator Ngayong Marcoleta. nagamit na, gusto na nilang baguhin yung rules. Yes. Di ba? Proposal yata ni Kwan Talagang yun. no? Senator Marcoleta. Only in the Senate, Kaya, ayun. Kung irerespeto mo yung institusyon, kailangan respectable yung mga sa loob ng institusyon. At ang nakikita natin, parang hindi ganun ka-respectable. Yan po si Rol Llamas, ang ating resident political agitator. Wala naman yun. Di umano. Di umano. Nag-apologize ba? Nag-apologize. Kasi sabi ni Senator Robin Hood Padilla, nag-apologize daw sa kanya si Senator Kiko, pero gusto niya sa plenary. Kasi yung pambabastos daw nangyari sa plenary. He wants it on the record, in the Senate records. Although, on the other hand, So, nag-apologize ba? Yun ang hindi ko alam. mukhang hindi. Pero on the other hand kasi, you also have to look at it in terms of parliamentary procedure. If you do remember, typically yung mga yan, they do not address each other in session or in committee. They address the chair. Saka maraming mga incidents na borderline o tumatawid sa linya ng pambabastos. Dahil may mga away dyan na talagang away. Di ba? Yung away ni Ping Lacson at saka ni Marcoleta. Yung away ni Erwin Tulfo at saka ni Marcoleta. May mga ganong away na pwede mong sabihin na, depende sa interpretation, ay merong nangyaring labag sa proper decorum ng Senado. So, That is why who you will have judge? So, who will judge kung yun ay pambabastos? Yeah. That is why you have parliamentary procedure. Para you do not address each other, you address only the chair. In the case of yesterday, si Kiko Pangilinan, was he raising his voice at his colleague or was he raising his voice and trying to call attention to the chair? I have the floor, I have the floor. Sabi ni Lauren Legarda, ano lang daw yung broadcaster's voice lang yon. Kaya malakas. So, hindi na di umano. Okay, we are just getting word right now from our producer. The TV5 News Desk has confirmed that they have word that the Supreme Court has already released a ruling on Rejecting the petition for the TRO. So, tama, it was a rejection, Jan? It was a rejection? Oh, it was a rejection daw of the petition filed by the camp of Senator Bato de la Rosa through the office of Israelito Torion, ang kanyang abogado. So, hindi na siya di umano. Hindi mo na. O, pwede mo nang ibulgar yung mga detalye. Ayun na. Nasabi ko na, di O, ba? ano yung voting? Ano nga yung na vote? ba? Oo. Hindi ko naman alam yung exact voting. Wala naman ako ron. More or less. Ano yung margin? Basta dikit. No? Dikit na dikit, ha? Hindi naman dikit na dikit. Did the Chief Justice have to break the tie? Hindi naman. Kung lumabas na kasi yon, dapat lalabas din yung numbers. Yeah, that's Check nyo true. na lang. Baka magkamali pa ako, mahina pa naman ako sa mathematics. Hindi naman kayo magbibilang. Kaya mahaba-haba tong araw na to dahil siyempre the state forces will act on that. Oo, dahil baka mag-file ng MR, tapos batay sa MR, baka mag-TRO. Hindi mo sigurado eh. Kailangan bilis-bilisan yan. Hit while the iron is hot. Ika nga ni Manny Mugato. But yun nga, that's what we were Ewan ko talking kung about pwede, kanina. sarado na Supreme Court, hindi pwede i-file yung MR ngayon. Oo. Tsaka kahit mag-file ka ng MR, that will not stop an It will not implementation. stop the state correct. forces. So, Correct. Oh. Because if it does stop the implementation, that's already the TRO itself. Yes. yeah. Kaya pwede na yan, kaya naka-standby nga kami lahat. Kaya wala pa kami headline. Sinabi if rejected, basta sinabi ng Torion na may... Pwede pa magbago yung mga, Si Torion naman mga pala eh. pangyayari Mahirap. hanggang ngayong Okay. gabi. Mahirap. Iba kasi yan eh. Yung pag sinabi ni Torion na wala pa,
baka wala pa siya nakukuha. Hindi. Parang naalala mo yung kay Lambino noon? Ito sabi nito rin, meron na, pero hindi niya sinasabi kung ano yung ruling. Kaya nga. I mean, we have word from our producer, si Jan Acosta, si Attorney Israelito Torion, abogado ni Bato de la Rosa, has confirmed na meron raw desisyon ang Korte Suprema. Yun lang, hindi niya sinasabi kung ano yung desisyon. Malala mo so we're si still trying to- Lambino, Mm. yung kay Digong? Oo. Sabi niya, may desisyon na, granting the TRO. May Oo. si Raul Lambino ba yan? Oo, kay Digong. Oo, Siya yung nagsabi yung TRO na niya, oo. meron ng TRO yung Supreme Court, no? Pinipigilan yung Kumalat yun, ha? Oo. Kumalat yun. Hindi pala totoo. Pero baliktad pala. Hindi pala totoo. Oo. Kaya mahalaga, yung mismong kwan, hindi yung mismong desisyon, hindi yung mga nagsasabi ng mga di umano. Di ba ikaw yun? Ako ba yun? ikaw usap na kanina. Although, one thing to point out though is, kinonfirm ni Atty. Torion na meron ng desisyon. Hindi lang niya sinasabi kung anong desisyon. But yung nga kasi, human Pero ang nature, hirap nun, human nature would presumably make you say na nanalo kami. Oo. Pero mahirap yun, yung alam mo may desisyon, pero hindi mo alam kung ano desisyon. Hindi Pero kung niya sinabi, hindi naman niya sinabi, hindi niya alam eh. Hindi I'm niya sure sinabi kung ano. in-announce na yan. Usually kasi, pag alam mo may desisyon, alam mo kung anong laman ng desisyon. Kung nag-issue yan ng TRO, in-announce na yan ni Attorney Yes, Torion. Kung because it nag-issue would be a yan ng victory TRO in for their their side. favor, in-announce na yan. Yes, correct. Anyway, we're trying to get Attorney Torion to see if we can get details. Kila Lambino nga, kahit against them, nilabas na niya. No. Sa tawa na naman. Parang may nalunok na pusa, di ba? Anyway, we're trying to get Attorney Torion right now on the phone and see if we can get more details. We're also trying, of course, other sources of information to see what we can Baka get. binabasa pa rin niya Yung yung ano. problema, ayaw yung pagkatiwalaan yung source niya sa loob dito. Kaya nga, tinunong ka na nga kanina eh. May hugot pa eh. Sige, tanong natin ulit si Ram. hugot pa O, so eh. ano yung boto nga? Basta yun. O, kita mo to. Yan, ano siya. Na-deny nga yung TRO, di ba? Oh. Wala nang kanila, wala nang di umano. Di ba? Yung ilan dumaan. Na-deny na yung TRO, hindi siya unanimous, pero na-deny. By majority vote. Okay. So, the next question, of course, as we were talking about kanina, the next question, of course, is will one of the law enforcement agencies Implement move in? the rejection of the TRO. Therefore, wala nang legal Arrest impediment. yan. Well, there is no legal impediment Kahit nung in that nakasama, sense. kahit But nung sinampas sa Supreme Court, Yeah. habang walang decision ng Supreme Court, walang legal impediment. no legal impediment, but there may be practical and political impediments. Or considerations is probably the better word. Yun ang pagkakasabi ni Director Melvin. Ni Matibag na hindi lang naman yan sa issue ng legal pero yun nga they also I suppose they also want to make sure na they do it In the right proper and way, well, di ba? yeah, and the saka- appropriate way. Hindi naman the proper way, kundi wag masyadong maraming nagagalit. Yun lang. Yun nga yun. Yun lang yun. Kasi Okay, we yung have our proper list. way nila is they will enforce yung pagniniwala nilang batas. Yeah. Yun yung proper way. Yeah. We have Arles back on the line. Arles, ano nangyari dyan? Arles. Okay. Bok Ed at Ami, na nagbalik naman na yung sesyon ng plenaryo ngayong araw. Pero kinumpirma ng Sergeant at Arms ng Senado na nagkaroon nga ng dilian sa pagitan ni Senador at Senador Kiko Pangilinan dahilan para biglaan maputol yung sesyon ng plenaryo ngayong araw. Pero Teka, ngayon, Arles, girian o suntukan? Sabi kasi nagkaabot Nagkaabot. Ang nakuha nating nagpang-abot daw. balita ay halos magpang-abot. Halos Halos magpang-abot magpang-abot. ay yung nakuha natin. Ano Kaya biglang Naawa, nagtakbo ang naawa. mga kasama natin. Ano yan? Katulad nung kay Alan Peter at kay Mig Subiri, yung ganong klaseng halos? Ay, hindi naman, parang ganun ata. Parang ganun ata, Ronald. So was there contact, I suppose is the way to put it? May physical contact parang- ba? Wala naman, Ami. Ang sabi naman
halos magpang-abot. Ayun yung nakuha nating information dito so far. No? And yung tinatanong din natin kanina, yung sa TRO, no, wala pa raw natatanggap, pero i-ensure daw nila na masusunod nga, no, yung utos ni Senate President Alan Cayetano, sinabing hindi makapapasok yung mga NBI at hindi susuko basta-basta si Senator Bato de la Rosa. Okay, looks like we're in for a long night. Bawal yun. Well, looks So like ano we're gonna be in for a ang long night. Ha? status ngayon ni Senator Padilla saka ni Senator Pangilinan? Bati na sila, hindi ba nagkamayan or SWAT? Sinusubukan nating makasilip doon sa plenary pero dahil nasa telepono lang tayo, medyo limitado Ayan na lang si yung Senator ating Robin Hood, ayan na siya. Oh. Is this live? Are these images live? Ha? ang ngayon Oh, ayan, ay ayan. CKD. CKD na yung pinag-uusapan These are not live nila images ngayon. pala. These are not live Hindi ba, images. hindi ba? Our Wala ko apologies, live. you're not seeing live images. These are footage taken earlier in the day. So hindi ito ongoing. Bok, lagyan natin ng card yan para people who okay, there you go. Ayan, Okay. earlier. Arles, Yan, earlier. so muntik magpang-abot ang dalawa. Any word, any idea kung sino yung nag-initiate ng muntikang pang-aabot? Hindi pa natin nakukumpirma yan, Bok. Pasensya na dahil Okay lang. tayo ay Of course, American I nila, understand. no, sa isang program natin. No? Yeah, Pero yeah. kukumpirmahin pa rin natin yan. Mahirap naman magsabi. No? Pero Yeah, ang pinaka that's good. mabibigay nating konteksto ay yung pagtawag na kanina no, na balat sibuyas kay ni Senator Kiko Pangilinan o kay Senator Robin Padilla. No? And gusto niya nga ma-strike off the record yung linya na yung nasigawan siya kahapon dahil ayaw niya raw makita ng kanyang mga apo, ng kanyang mga anak na yung isang Moro kagaya niya or Muslim ay sinisigaw-sigawan lamang sa Senado. Oh, paano naging tungkol sa Anong Moro? connection ng ano? Kasama yon sa mga nabanggit niya kanina. And si Senator Kiko Pangilinan naman, ang kanyang paliwanag, bukas naman siya sa ethics complaint at haharapin niyo ito kung magkakaroon man at pag-usapan no, sa tamang forum dahil meron pa daw mas importante mga bagay na dapat unahin kesa sa ganitong ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Arles, are you in the Senate session hall right now or are you outside? Nasa labas, nag-aabang tayo. Okay. So, in other words, yung nagkagulo kanina ay hindi pala dahil sa TRO or the lack of it. Or hindi dahil sa NBI raid or the lack of it. Nagkagulo dahil muntik magpang-abot yung dalawang... Yes. Okay. Ibig sabihin, nagpaawat. Yun yung intindi talaga natin, Donald. Hindi nagkasuntukan, muntik lamang magpang-abot. May konting giraan sa VIP lounge ng senators, pero wala namang isikalan na nangyari. And naririnig pa nga natin na gustong mag-apologize sa Wala namang nagkwan. Arles, wala namang shadow boxing. wala naman, Donald. Wala namang ganun. So, talagang napaka-interesting talaga ng ating Senado ngayon. Ay, sabi nga ni Ami, hindi pa tapos yung araw eh. Oh. Hindi pa nga tapos yung session. Ang haba ng linggon to. Oh, hindi pa nga tapos yung session, no? May lumalabas naman ngayon, hindi daw nireject yung TRO. Wala lang daw TRO. So, but was there a decision? Hindi, yun nga isang lumalabas na hindi nireject, pero walang TRO. So, ano ibig sabihin nun? Ganun din yun. Although not explicitly said. Kasi sometimes the Supreme Court does that. Sometimes the Supreme Court does not act on petitions, especially urgent petitions. Sometimes, but in failing to act on an urgent petition, that shows you how much urgency the Supreme Court. Saka, it practically rejects the motion. Yeah. Diba? Practically. Yeah. But yeah, let's. What did you hear in specifics? Ang alam ko na-reject. Pero meron nga lumalabas ngayon, hindi na-reject, One more pero version. walang TRO. Okay. No outright rejection. Oo, yun ang isang version. Isang version. Teka, si Arles nasa linya pa. Sorry, Arles. So, Arles, may nakausap ka mo mga staff dyan? Mga nakikichismis ka? Wala ka nakausap? Sinubukan natin makichismis, Ronald, pero tikom. At abala sila, no? Medyo nagpanic din siguro yung biglang nagsitakbo or nagsilabas yung ating mga senador. Pero excited yung mga tao eh. Next time, Arles, dala ka ng kwan. Dala ka ng mansanas.
Marami nagagawa yung Mansanas. Oh, coming from Edu Mansanas. Ang isa pa na aabangan natin siguro dito, Ronald, no, Bok Ed at Abby, kung ano nga ba yung lalabas sa pag-uusap ni Atty. Torion na dumating dito sa Senado kasi kinumpirma naman no, ni Senator Bato de la Rosa na kaso niya nga no, yung pag-uusapan nila. Pero kung ano man yung outcome, kung sa decision man ng Supreme Court, DRO man o hindi, abangan din natin yan. Tuloy-tuloy lang talaga yung development ngayon sa gitna ng session ng Senado. Alam mo ba, Arles, kung saan matutulog ngayong gabi si Bato? The last 2 days, ang alam natin, Ronald, kay sa office ni Senator Jinggoy Estrada. Yes, Kung saan kwarto ngayon, aabangan natin kung mag-change room pa siya. Totoo ba, Arles, na naglabas ng statement si Senate President na siya ang nagpasok sa kotse niya kay Senator Bato? Totoo bang may ganong statement? Kinumpirma niya, actually, bago kasi Ronald magsimula yung plenaryo, no, yung session ng plenaryo ngayon, nagkaroon ng maikling press conference sa Senate President Alan Cayetano at sinabi nga no, na yung usap-usapan sa mga sasakyan na pinagamitan daw, no, ikiniit niya na hindi raw ito krimen. And then later on nga dito naman sa pagulong ng plenaryo ngayong araw, kinumpirma niya for the record sa kanyang sasakyan, sumakay si Senator Bato de la Rosa matapos nga silang magkausap ng tanungin ito kung paano raw ba siya makakapasok ng Senado. Na ayon naman kay Cayetano ay tila ikinagulat o ikinalito niya ito dahil isang senador si de la Rosa no, and parang yun, nag-usap na sasakay siya. No, may reference pa nga siyang isang commercial na sinabi, sumakay ka pa. And ayun, hindi raw alam ito ng other members ng majority na darating si De La Rosa sa araw na yon, pero ayon naman kay Bato, no, Senator Bato, kasama yun sa mga dahilan, no, yung pagpapalit ng liderato, paghahanap sa kanya, and yung matagal niya ng pag-absent sa Kongreso talaga. No. So parang like a thief in the night. Talaga naman yung ano mo, yung comparison mo. Hindi, diba? Ganun yung ibig sabihin nun. Parang hindi mo alam na bigla na lang dumating. Like a thief in the night. Or it can be like Santa Claus Hindi on ibig Christmas Eve. sabihin na magnanakaw. Parang pa lang yan. Like a thief in the night. Parang sinabi kasi ni Senator Ping Lacson na isang Cayetano yung nagpasok. Offended yata si Pia. Yung pala, totoo naman pala. May Cayetano naman pala talagang nagpasok. Hindi lang nga si Pia. Pero hindi daw si Pia. Correct. Pero in a way, Which, tama ang naman. Paliwanag naman ni Senator Ping Lacson, fairly reliable daw kasi yung kanyang source, no. And nag-apologize naman siya later on. And then, yun, for the record, kinumpirma ni Senate President Alan Cayetano na sa kanya nga mismo sumakay si Senator Bato de la Rosa pagpasok. Okay. Originally kasi nanggaling yung kay Senator Ping Lacson. Balita na yan. Yes. Pero medyo weird yung mga sinabi kanina ni Senate President Alan Peter kanina. Narinig mo ba yun? Nandun ka ba? Na Doon, Ronald. sabi niya, gusto niyo ba na yung mga aktivista, yung mga ibang senador, yung ibang mga leader natin ay pwede... Kagabi yun. Kagabi ba yun? Oo, Akala ko- nagamit yung kagabi. Nakita ko yung kagabi. Wala, kagabi pala. I stand corrected. Dami Wala ko mo. today. Parehas na yung parang nagbago ng pasyonista si Senator Alan di ba? Dati puro kanya puro barong. Ngayon ibang klaseng barong. Oo, iba na kulay. Oo. Saan ba nagpapagawa nun, Arles? Pwede mo ba siyang tanungin? Tatanong natin, Ronald. Sabihin mo ako nagpapatanong. Tapos sabay yuko. Sabay ilag. Sabay exit. Teka, bitaw na natin si Arles. Ikaw talaga. Tinotroll mo na si Arles Hindi, pagod na ang init Para ma-chill naman si Arles. Ikaw, Ami, may pablo ka kay Arles? Okay na ako, okay. Nag-aabang nga tayo kung anong mangyayari. Habang tayo, mahaba pa araw. Oo, baka mahaba pa to. Anyway, mukhang they're back at work in the Senate. Mag-aabang tayo kung ano mangyayari in the next few Ibig sabihin, hours. nag-work sila, no? Well, at least by appearance. Suspended ngayon. Suspended. Yeah, but we... Parang hindi mo na-gets. Suspended pa. Sige na. We say thank you to Arles de los Santos for joining us this afternoon. Arles, okay. Salamat, Arles. Para malinaw, Arles, tongue-in-cheek yung sinabi ko. Arles. Tongue-in-cheek. Okay, Arles, thank you. Malis na yata siya. Ito siguro si Ami, hindi alam kung anong i-headline bukas. Dahil, Wala
pa nga. It's an Malay mo, may unfolding story. Malay mo, may iba pang mangyari kayo. Ay, hindi kaya nga yung kung ano man ang lumabas May dun sa mangyayari Supreme pa Court, yan. yun ang headline mo. Malay mo, bigla may hulihin. O, di ba? Yun ang headline nila, Ami, di ba? Unfolding story Oo. Kaya hindi mo pa alam yan. Buti na lang, wala na ako sa dyaryo. Pwedeng iba yung headline sa broadsheet nila, Ami. Pwedeng iba yung headline sa online. Ano, pwedeng last minute, pwede mong baguhin yung online eh. Yung broadsheet, kailangan ng oras doon eh. Broadsheet, ang tawag doon, remat. I-remat mo yung front page. Pero pati ang remat ng front page, may oras lang yan. Hindi Kaya ka nga, lalagpas kaya ng editor-in-chief nga pala dati. Yes. Anyway, sa mga dinosaur dyan, sige. What's the plan? Are we going to continue this live coverage and go in secula seclorum, or are we going to, Ikla-live mo yan? Wala pa nangyayari o nak-recess. Okay. Okay, bibitaw muna tayo. Pero we are, of course, going to be on Monitoring. standby and monitoring very closely developments and reporting to you as they come in. So please stay tuned dito sa One News. We say thank you to Ami Pamintuan, ang bossing ng Philippine Star, and Tito Rol Llamas, ang bossing ng mga agitator, mga agitprop. Kala ko may bago na naman. Agitprop, oh. Kala ko, Okay. ang bossing ng mga di umano. Mga di umano. Iwan ako. Sige, John. May kausap ako sa studio. Join us again tomorrow at 4 p.m. for Storicon. I'm Ed Lingao, kapatid. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storycon Group.